Ano ba yan? Ang tagal. Miss! Miss? Nasaan na ba yung order ko? Ba't ang tagal? Ma'am, pasensya Alam niyo na bang po. nagmamadali ako? Pasensya na po, ma'am. Na po. Ba't ba naman ang kupad-kupad mo? Kaya naman pala buntis ka. Eh di sana kung alam ko na yung waitress na magsaserve sa akin ay buntis. Eh di sana hindi na pala ako nag-order. Ma'am, kahit ganito po yung sitwasyon ko, nagagawa ko naman po na maayos yung trabaho ko po. Ganun ka na lang ba talaga kadesperada? Na kahit alam mong buntis ka, magtatrabaho ka pa dito. Eh bakit? Wala ka bang panggastos dyan sa panganganak mo? Nasaan yung tatay niyan? Iniwan ka, iniwan na kayo. Nga naman. Ma'am, sana wag niyo naman po akong husgahan ng ganyan. Kasi hindi niyo naman po ako kilala eh. Tsaka, kaya po ako nagtatrabaho para may pambili po ako ng gamot ko. Nakakatawa to. Bakit akala mo interesado akong makilala ka? By the way, nawala na tuloy ako ng gana magkape. Ikaw kasi. Siguro, I need to go na. Ma'am, saglit lang po. Pwede po ba pabayaran na lang po yung in-order niyo po? 120 pesos lang po yan, ma'am. Nakikiusap po ako. Ang kulit talaga nito. Eh, anong magagawa mo kung ayaw ko nga? Malay ko bang nilagay mo to ng laway? Kung ano nang nilagay mo dyan. Sumakit pa dyan ko, nalason pa ako. Ma'am, bayaran niyo na lang po, please. Ibabawas po kasi sa akin yan eh. Malit lang po yung sweldo ko dito sa cafe. Sige. Gusto mo pala. Ay! Ikaw naman kasi, tingnan mo, ang kulit-kulit mo! Babayaran ko pa sana, sayang tuloy. Bibigay ko pa sana sa yung sukli. Ano ba naman to? Ma'am, pabayaran na lang po, please. Eh, anong gagawin ko dyan? Sa akin mo ipapalinis? Pakilinis na lang. Ma'am. Bye-bye! Ma'am. Ano to? Hindi binayaran. Hi, Doc. Oh, hi, Camille. Habasit. Good morning po, Doc. Good morning. Oh, kamusta kayo ni baby? Hi, Doc. Okay naman kami ni Baby. Minsan medyo nakakapagod. Doc, gusto ko lang makasigurado na mapupunta sa mabuting magulang yung anak ko. Okay. Miss Camille, we assure you na mapupunta ang anak mo sa responsableng magulang. Dahil dito sa aming foundations, dumadaan lahat dito sa screening. Kaya wala ka dapat problemahin. Okay po, Doc. Okay. Hi, Doc! Oh, hi. Good morning. Good Ma'am and morning. sir. Maupo muna po kayo. Pagkatapos namin mag-usap ni Miss Camille, kayo na po ang susunod. Okay po. Doc, nandito na po pala kami ng asawa ko. Sobrang excited na po namin para sa future baby namin. Di ba, honey? Excuse me? Miss? Parang kilala kita. Ikaw yung babae dun sa cafe last week? Ako yung waitress na hindi mo binayaran. Waitress? I'm sorry, miss, hindi kita maalala. Tsaka magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Wala akong alam sa sinasabi mo. Doc, sila ba yung magiging future parents ng anak ko? Sir, kailan niyo po yung na-expect yung pagdating ng baby niyo? This first week of this month, September 8 to be exact. Bakit po, miss? So, Doc, sila nga yung magiging magulang ng anak ko. Hindi po ako papayag na tong babaeng to yung magiging ina ng anak ko. Miss Camille, ang kontrata na pinirmahan nyo, it's anonymous. So, hindi ka pwedeng mamili. At lahat dito dumaan sa screening namin. Miss, lugar mo yung posisyon mo, ah. Hindi mo na pagmamay-ari ang nasa tiyan mo.
since pumirma ka na ng kontrata. Ano, huwag ka naman ganyan. Isipin mo siya yung ina na magiging anak natin. Baka ma-stress yan. Yung bata, paano? Miss, pasensya ka na. Eh bakit? May ina ba na gugustuhin na ipamigay yung anak niya? Bakit gusto mong bilhin na lang namin yung anak mo? Magkano bang kailangan mo? May dahilan ako kung bakit ko ipamimigay yung anak ko. At hindi ko binibenta yung anak ko sa kahit magkanong halaga. At lalong-lalo na, hindi sa katulad mo. Excuse me, ma'am and sir. Doon mo nun po kayo sa labas. Kakausapin ko lang po si Miss Camille. Tatawagin ko na lang po kayo. Sorry. Makinig ka muna, Camille. So, ikaw na mismo nagsabi sa akin na may taning na ang buhay mo. Remember? At gusto mo mabigyan na magandang buhay ang anak mo. Paano mo siya maalagaan? Eh, may sakit ka. Isipin mo na lang kinabukasan niya. Tama po kayo, Dok. Oo nga eh, ginagawa ko to para sa anak ko. Pero Dok, sana naman wag mapunta yung anak ko dun sa babaeng yun. Alam niyo naman po yung ginawa niya sa akin eh. Alam mo ba, Miss Camille, kapag hindi ka pumayag, mababiolate ang contract at agreement na pinirma mo. Kilala ng institution namin si Mr. Jojo. Alam ko na magiging mabuti ama siya sa anak mo. Tsaka, ayaw mo ba na mabigyan ng kumpletong pamilya at magandang buhay? Pag-isipan mo yan, Miss Camille. May kukunin lang ako. Okay po, Dok. Miss, ako na humihingi ng pasensya sa'yo sa ginawa ng asawa ko. Alam mo, tagal na namin gusto magkaroon ng anak. Pero pangako, mamahalin ko yung anak mo ng buong buo. At ituturing ko siya parang sarili kong laman at dugo. Alam ko magiging mabuting ama ka sa anak ko. Pero sana maintindihan mo ako. Gusto ko talagang mapunta yung anak ko sa mabuting magulang bago man lang ako mawala sa mundong to. Kasi may sakit ako eh. Kaya mangako ka, mamahalin at aalagaan mo yung anak ko. Tsaka ikaw na rin magsabi sa kanya paglaki niya ha, kung bakit ko to nagawa sa kanya. Ikaw nang bahala sa anak ko. Sige, mauna na ako ha. Ma'am, maraming salamat po sa tiwala. Ito po yung contact information ko. Tawagan niyo lang po ako kapag kailangan niyo ng tulong. Maraming salamat, sir ha. Sige po. Hello, babe. Ano ba yan? Nandito pa rin kami ni Jojo sa foundation. Buti na nga lang napaniwala ko tong uto-utong to na mag-ampon na lang kami. Hindi niya alam na pwede naman talaga ako mabuntis. Umiinom lang ako ng contraceptive pills. Ay, nako. Ayoko kayong mabuntis, no? Haller! Tsaka, di ba, ang sarap-sarap ng buhay ko. Tapos, bibigyan niya ako ng responsibilidad. Ano siya? Siniswerte. Ganun ba, babe? Tawag dito, galingan mo pa pang uuto sa kanya kasi nakikita ko, mahal na mahal ka niya eh. Para mas marami tayong perang makuha sa kanya. Sige na, babe. Oo naman, syempre. Ano ka ba? Kaya ko lang naman pinakasalan yung lalaking yun kasi nabibigyan niya yung mga luho ko. Tapos, ang yaman-yaman pa. Pero babe, syempre, ikaw lang naman talaga yung nagpapasay sa akin sa kama. Ay, wait lang babe ah. Saglit lang. Tatawag na lang ako ulit mamaya. Bye-bye. Love you! Oy! Babae! Kanina ka pa ba dito? Oo, kanina pa ako dito. At narinig ko lahat ng pinagsasabi mo. Tama nga ako.
sa pagkakakilala ko sa'yo. Hindi ka magiging mabuting ina sa anak ko. Sa asawa pa nga lang, ginagawa mo na eh. Sa kabila ng pagmamahal niya sa'yo, niloloko mo. Wala akong pake-alam sa'yo. At kahit sabihin mo pa sa mister ko, eh wala ka namang ebidensya, girl. Tsaka anong tingin mo sa sarili mo? Mapapaniwala mo siya. Ano ka? Siniswerte. Eh ano sa tingin mo to? Ano yan? Kaya na ko pa tinawagan yung mister mo. Narinig niya lahat ng pinagsasabi mo. Sige nga. Paano mo ipapaliwanag lahat ng narinig ko? Walang iya ka. Ilang taon mo na pala ako niloloko. Huwag na huwag ka nang umuwi sa bahay ko. Ha? Sumama ka na doon sa lalaki mo. Han, baka nagkamali ka lang ng magkakarinig. Paano naman yung magiging baby natin? Marami nating mga plano. Wala akong trabaho at wala akong tirahan. Kapal naman ang mukha mo. Umpisahan mo na maghanap ng trabaho at bumalik ka na sa basura kung saan kita nakuha. Ha? Kaya, umalis ka na. Magsama kayo ng buntis na yan. Pwe! Miss, maraming salamat ha. Sana mabigyan mo pa ako ng chance para maging tatay ng anak mo. At baka pwede, ikaw na rin ang maging nanay niya. Okay lang, maghihintay naman ako ng isasagot mo. Sir, baka hindi na ako magtagal eh. Alam niyo naman pong may sakit ako, di ba? Tsaka masasaktan ka lang. Pero masaya ako na may taong magmamahal sa anak ko. At ikaw yun. Huwag mong sabihin yan. Tutulungan kita. Ipapagamot kita sa ibang bansa para mas makatulong man ako sa'yo. Maraming salamat ha. Huwag kang mag-alala. Andito ako para sa inyo ng anak mo. Thank you.